Magandang gabi po. Kanina po ay nag-usap tayo tungkol kay Bong Revilla. So ngayon, ano ang mahihita mo? 'Di ba? So ngayon, palabas na lahat ng style andun, kunwari. So ngayon, ang pag-usapan naman natin ay si Digong Duterte. Ang ang title po ng aking mga ladies and gentlemen ay Part 3 po ito ng aking diskusyon patungkol po sa nangyayari sa ngayon. Labanan ng argumento kung may jurisdiction o may authority pa ba ang ICC sa kaso ni Digong. At ngayon, pangatlo po, naubusan na sila ng argumento laban kay Digong. At mapipredict ko na po, malalaman natin sa 23, January 23, ano ngayon, 20, 21, 21 bukas, 22, 23 within the week, magsusumiti ng argumento si Attorney Kaufman ng pangtapat ng argumento sa argumento ng Office of the Public Counsel for Victims at saka yung prosecutor ng ICC. Okay, tatalakayin natin ngayon kung ano mga argumento ang ipinasa ng Office of the Public Counsel for Victims at saka yung prosecutor. Naubusan na sila ng argumento. Ito po. Ito po yung papakita ko sa inyo. Ito po yung argumento ng prosecutor. Halos magkapareho pero may pagkakaiba ang argumento ng prosecutor kumpara sa mga abogado ng mga biktima. So, examinin natin ngayon ang argumento ng prosecutor. So, sorry. So, itong papakita ko sa inyo ngayon ay na-submit na i-file ng prosecutor dagdag sa kanilang pangkontra sa argumento ng abogado ni Duterte. Noong una, ipinakauna nito, nag-apila ang abogado ni Duterte kasi natalo sila sa level ng pre-trial judges. Na nagdesisyon may jurisdiction pa rin ang ICC para sa kaso ni Duterte. So may jurisdiction. Ibig sabihin, kung may jurisdiction, ay pwede pa nilang lilisin at hahatulan si Duterte. So magandang gabi, Sefi G. So ngayon, ang katwiran ng pre-trial court chamber judges ay ganito. Kinikilala namin ang argumento ng mga abogado ni Duterte sa pagsasabi na wala nang jurisdiction ang ICC kung pagbabasihan ay yung Article 12 at saka Article 13 ng Rome Statute. So ano yung Article 13 saka Article 12? Sa Article 12 to, importante dyan ang second paragraph na nagsasabi na pwede lamang magkaroon ng kapangyarihan ang ICC sa isang akusado kung sa araw na magsasampa ng kaso para litisin at husgahan
ang isang akusado ay dapat kasapi pa ang bansa ng ICC. So, ibig sabihin, kailan ba sa punto natin, sa kaso ni Duterte, kailan ba nagsampa ng kaso ang prosecutor laban kay Duterte? Nagsampa po sila ng kaso noong May 24, 2021. So ngayon, ano ang meron sa petsa na yan? Sa May 24, 2021 ay hindi na po member ang Pilipinas. Hindi na member ng ICC. Therefore, kung susundin mo yung Article 12, ay yan po ang nag-uutos na hindi mo pwede gawing member, hindi mo pwede gawing lilitisin ang kaso dahil hindi na member ng Pilipinas. Para ngayon, malalaman nyo, ipakita ko yung Article 12. Mamaya na muna yung isa. Naubusan ng sila ng argumento eh. Kasi sobrang lakas po ng argumento na ito. Ayan, Article 12. Kondisyon, kung sa Tagalog pa, kondisyon para mag-exercise ng jurisdiction, hindi kayo magsampa ng kaso sa ICC laban sa mga nagkasala sa tinatawag na crime against humanity. Yan po, tawagin natin kondisyon. So nakalagay, para makapagsampa ng kaso, kailangan in case of Article 13 sa baba, dito mamaya, pakita natin, kasi Article 13 nagsimula ang prosecutor sa kaso ni Duterte, dito sila sa paragraph C, nag-investigate muna sila. Nag-conduct muna sila ng sarili ng investigation. The prosecutor sa ilalim ng mandato ng Article 15. So, ibig sabihin, kanya-kanya nag-imbestiga sila ay nag-conduct sila ng preliminary examination. Sa pag-anunsyo ni Patubin Sauda noong February 8, 2018. So, ng panahon na yun, kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. So, pagkatapos doon, nabuo nila ang kanilang examination ay na-trigger naman yun sapagkat binigyan sila ng 2017, April, ni Trillanes ng mga affidavit ni Mato-Bato. Affidavit ng iba pang mga ebidensya pa nila. So dahil doon, dito sa Article 15, nag-uutos na pwedeng gumawa ang prosecutor ng investigation, examination ang tawag ng formal, kung sa mga bansa na kasapi ng ICC. So nang gumawa sila ng investigation, examination, ito nakagawa, number 6. If after the preliminary examination, yan, referred to in paragraphs 1 and 2, the prosecutor concludes that the information provided does not constitute, kung walang basihan, hindi na sila magpatuloy. Pero kung may basihan, pwede sila na ngayon mag-request sa pre-trial chamber ng authority to proceed with the investigation. So, dito, the prosecutor shall analyze the seriousness of the information received. Ang lahat ng mga binigay ni Trillanes, kinonsidera lamang na information. For this purpose, that he may seek an additional information from states. May authority din ang mga prosecutor na kumausap sa Pilipinas. Sana panahon na yun, na humingi pa sila ng ibang ebidensya. But the problem is, hindi po sila nanghingi ng ebidensya. Bagkus, umasa sila, nang dumating sila sa Kanyas, doon sila nakadagdag. Anyway, so, noong February 18, ay nag-anunsyo sila na magsimula na sila na mag-imbestiga o mag-initiate ng examination. That was announced on February 8, 2018. Ito naman si Duterte, nung inanunsyo yan,
ang kanyang ginawa naman ay inutusan niya ang kanyang team na magsumiti ng tinatawag na withdrawal mula sa ICC o Rome Statute. Ang pag-withdraw ay sinumiti ayon sa batas ng Rome Statute, sinumiti sa Secretary General ng United Nations. So natanggap yan noong March 16, 2019. So ang preliminary examination in-announce ng February 8, 2018. Member pa ang Pilipinas ng ICC. So nag-apply ng withdrawal si Duterte para sa Pilipinas, alis na siya sa ICC. Sa totoo lang, natakot siya doon sa magiging investigasyon na maaring gagawin ng ICC, kaya umalis siya. Kasi international na tayo ngayon, yung pag-announce ni Fatou Bensouda, nakita kuha niya. So nang pag-file noong March 16, 2018, ang ginawa ng ICC naman, inaprubahan ang application na mag-withdraw. So nang inaprubahan kaagad sa araw ng March 16, ay magbilang ka na lang ng 1 taon para magiging tuloy-tuloyan, final na ang withdrawal. Ayon naman po yan sa Artikulo 127 or Article 127 ng Rome Statute na nag-uutos na pwede mag-withdraw ang kahit sinong bansa na mula sa pagiging kasapi sa ICC, pero sa kondisyon na, unang kondisyon, magiging epektibo lamang 1 taon mula sa araw na nagsampa ng withdrawal. Okay? So ganun yan. Pagkatapos nun, naging final na ang withdrawal ng Pilipinas noong March 17, 2019. Hindi na tayo member. So anong nangyari? Tuloy-tuloy lang. So kung titingnan natin, tanungin natin, when did Arturo Las Cañas go to ICC? Ngayon, in the meantime, nung panahon na yon, ang ICC ay hindi gumalaw. Ang basihan lamang, ang hawak ng ICC sa panahon na yon, noong February 8, 2018, ay yung testimonya pa lamang ni Matubato na binigay noong 2017. At ang nagsampa yan noon ng testimonya niya, ay hindi testimonya ang tawag dyan, sa papel pa lang, affidavit, aligasyon pa lang, ay si Atty. Jude Sabio na kasama si Trillanes na pumunta sa The Hague. Ang problema, umalis na si Atty. Sabio kasi hindi siya binayaran ng kanyang attorney's fees. Hindi siya binayaran ni Trillanes. So nevertheless, let's move on. Kaya noong February 8, base doon sa binigay ni Trillanes na affidavit ni Matubato at base din sa mga nakikita nila ni Fatou Bensouda na halos araw-araw sa mga TV na maraming pinapatay sa Pilipinas sa mga war on drugs, ay nag-anunsyo si Fatou Bensouda na February 8, 2018 ay magkaroon na ng pagsimula ng examination sa Pilipinas. Alam mo, base po sa Article 15 ng Rome Statute ay otorisado rin ang prosecutor ng ICC na humingi ng tulong mula sa ating gobyerno. But that time, understandably, hindi sila humingi ng tulong sapagkat ang Pangulo ng Pilipinas ay si Duterte. Yan naman talaga ang totoo dyan. Na Pangulo sa Pilipinas si Duterte, hindi sila nakahingi doon sa Supreme Court. Kasi pwede ni sila manghingi sa Supreme Court natin. Sa ating Kongreso, pwede sila humingi. Kung may hearing, pwede sila humingi sa ating Philippine National Police. Pwede sila humingi sa ating Philippine Drug Enforcement Agency. Yan. But then, they did not do it. Wala silang ginawa. Pero umaasa lamang sila nang pumunta noong November 2020
nung pumunta nung November 2020, si Las Cañas sa The Hague, na-interview nila at tumistigo pa si Las Cañas ayon sa kanya, ay believe ang believe sila ni Fatu Bensouda kay Las Cañas. Dahil doon, ito ang naging basihan, hindi yung kay Bato-Bato. Ang naging basihan para magtulak kay Fatu Bensouda na magsampa ng kaso laban kay Duterte. O laban sa Pilipinas, hindi lang kay Duterte. Laban sa mga magiging guilty sa Pilipinas. So nag-apply siya ng May 24, 2021. So maigsi lang panahon na, noong November 11, 2020, nandoon si Las Cañas at tumistigo siya doon sa harap ng mga investigador. At ang kanyang testimonya sa harap ng mga investigador, yung nagiging mitsa na kung bakit nag-apply sila ni Fatu Bensouda ng tinatawag na application for investigation o di kaya nagsampa sila ng kaso laban sa Pilipinas. Laban sa lahat ng akusado na kung sino man sa Pilipinas. Ang problema lang, 2019, March 17, ay final na, hindi na tayo member. At November 11, 2020, sila pa lang, bago pa lang namang nila nakita si Las Cañas. Matindi rin yung mga testimonya ng Las Cañas. Patungkol naman yun sa mga namatay sa Davao City. Walang kinalaman yan sa drugs, sa war on drugs. So ngayon, dahil yan, nagsampa sila kahit lampas na hindi na member Pilipinas, nagsampa sila noong May 24, 2021. At ito naman yung pre-trial chamber judges, inaprubahan nila noong September 15 ang pagpatuloy. Kumbaga tinanggap ang kaso na kahit hindi nakasapi. So pagkatapos nun ay si Minardo Guevara na Solicitor General sa panahon na ni Bongbong Marcos na presidente na, ay nagsampa ng request sa ICC ang Pilipinas. Ang pag-request nila ay humingi kami ng dispensa, bigyan nyo kami ng 1 taon ng palugit na kami na lamang, Pilipinas na lamang mag-imbestiga ng kasong crime against humanity sa Pilipinas. Yan. So nangyari, pinagbigyan ng ICC ang Pilipinas sa katauhan ni Minardo Guevara. Anong nangyari? 1 taon nang nakalipas, 61 lamang na kaso ang na-produce ni Minardo Guevara. Tapos, nung sinubiti na yun sa ICC, sabi ng ICC pre-trial ng mga prosecutor, hindi sapat yan. Kulang yan. Ang dami-daming patay dyan, bakit 61 lang? Shout out kay Pastor Odi Rabi, pati kay Chupilo Ramirez Jr. So, hindi daw sapat yun. Kasi malit. Kaya nangyari, nagdesisyon ang ICC pre-trial chamber judges na ipagpatuloy ng ICC prosecutor ang pagproseso ng kasong sinampa. Kaya, ang nangyari, nagproseso sila. Bilangin mo, September 15, 2021, wala na si Fatu Bensouda. Pumalit noong June 16, 2021, bilang bagong prosecutor si Attorney Karim Khan. Sino si Attorney Karim Khan? Siya po ay matagal ng abogado na nagpa-practice doon sa ICC. At nung pumunta si Trillanes doon, siya ang kausap ni Trillanes. So, ibig sabihin, si Attorney Karim Khan nagproseso ng kaso ng Pilipinas. Siya rin na nagpresenta kay Las Cañas. Okay, dito na tayo. Noong September 15, 2021, presumably, nag-investigate sila. Panahon na ni Bongbong, nag-investigate sila. Pero,
nag-resist in fairness naman kay Bongbong Marcos, ayaw niya. Kaya walang kooperasyon na nakuha ang mga investigador ng ICC sa Pilipinas. Hindi sila makakuha ng ebidensya. Actually, nung nag-away-away na lang ang Duterte at Marcos, saka pa lamang sikretong nakapasok ang mga investigador ng ICC. Kaya nakakuha sila ng ibang mga ebidensya. So ngayon, ilang taon yan? 2022. Wala pa rin nangyari. 2023. Patuloy lang silang humingi ng pero wala silang makukuha. 2024. Patuloy pa rin sila kumukuha. Wala pa rin nakuha. So walang nangyari. 2025. February 10. Birthday ng nanay ko. Hindi ko makalimutan. February 10, 2025. Pero patay ng nanay ko sa panahon na yun. Nagsampa ng request for warrant of arrest. Ang ICC, prosecutor, nagsampa sila. Ang problema ko lang, nung nagsampa sila ng request for warrant of arrest, bakit? Nag-request sila kay Digong Duterte lamang. Bakit? Bakit hindi na sinama si Bato? Bakit hindi na sinama si Albayalde? Bakit hindi nila sinama si Sara Duterte kung meron man? Si Bongo? Bakit hindi sinama si dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre? Bakit hindi na sinama si Minardo Guevara? Bakit hindi na sinama yung mga pulis na iba? Sir General Karamat na taga Pangasinan. Bakit hindi na sinama si Albayalde na taga Pampanga? Hindi nila sinama si General Sinas. Taga saan ba si General Sinas? Taga Cebu. Si Colonel Ruina Garma. Hindi nila sinama si Colonel Edelberto Leonardo nung nag-apply sila. Bakit ko natanong yan? Kasi po, ladies and gentlemen, kung may kaso kang sasampahan, pag ikaw po ay namatayan, kamag-anak mo pinatay, siyempre maghahanap ka ng katarungan. Ngayon ang tanong sa iyo, sino ang hinahabol mo? Siyempre, kung alam mo may mastermind, mastermind! Pero ang tanong, magtanong kayo sa lahat ng abogado. Normal po yan na hindi mo mapapatunayan na ang mastermind ay guilty kung hindi mo kakasuhan ang gunman. Kung hindi mo kakasuhan ang lahat na may ugnayan na kumontak sa gunman at kausap siya ng mastermind o may utak ng krimen. Hindi ba ganun na kasimple yan? In other words, napakasimple lang isipin. Paano mo mapapatunayan ang mastermind na mastermind kung hindi mo maipapakita sa korte ang taong pumatay? Kung hindi mo mapapatunayan ang katawan ng namatay kung paano namatay ang patay. Anong mga sugat? Kasi hindi mo pwedeng sentensyahan ang sinumang pumatay kung hindi mo mapapatunayan kung paano namatay ang pinatay. Kasi sa sugat, doon mo malalaman kung karumal-dumal ba o aksidente lang. Pwede mo rin makukuha dyan. Kagaya ng isang kliyente ko na naipanalo ko sa RTC, Quezon City, sa branch 221. Isang dating pulis, hindi ko nabanggitin pangalan. Kinasuhan siya ng parricide. Kasi ang misis niya,
natagpo ang patay sa loob ng kwarto nila. Naipanalo ko. Paano ko naipanalo? Sinampahan siya ng kaso. So, naipanalo ko po sapagkat hindi napatunayan ng piskal at ng mga abogado ng kalaban kung paano talaga namatay yung namatay. Ang theory namin ay suicide. Pero paano nag-suicide, hindi namin alam. Maliban na lamang sa alam namin ang bala ay tumama sa bibig ng, o di bibig ba yun? Basta tumama sa katawan nung napakamatay. So, akalain mo, maraming nabilib sa akin doon. Kung mag-cross-examination ako, umiyak ang kliyente ko habang tinatanong ko siya. Nirecall niya ang lahat na nangyayari ayon sa kanya. Pero ang kabila naman, wala silang teorya na fix kung paano namatay ang asawa niya. Kaya nanalo kami, acquitted yung client ko. That is how I am stressing the point na kung hindi malalaman ng ICC kung paano pinatay ang mga namatay, mahirap mo i-convict ang mastermind. Dito, tingnan na lang natin si Duterte kung ang mastermind. So, paano natin masintensyan si Duterte? Dapat, ang lahat na nag-utos na katabi ni Duterte, pati yung mga inutusan, mga pulis na pumatay, dapat hinuli. Dapat kasuhan, palabasan din dapat ng warrant of arrest. So ngayon, dahil ang ginawa ng ICC ay si Digong lang ang pinalabasan ng warrant of arrest na ayon sa kanila ay co-perpetrator o di kaya mastermind. Nagtataka ako kung paano gagawin ng ICC prosecutor na mapapatunayan nilang guilty si Duterte. Kung si Duterte lamang ang kanilang lilitisin. Wala yun. Ngayon pa lang pinipredict ko na mananalo, acquitted kagad si Duterte. Saka-sakaling matuloy ang kaso. So ngayon, napansin mo ba ng bandang huli, mga last week, nagpalabas ng announcement ang ICC Prosecutor's Office. Umaapila sila sa lahat ng mga pulis sa Pilipinas, sa mga PIDEA, na kontakin sila. Kung pwede lang kontakin sila para magiging testigo laban kay Duterte. Yan lamang po ang isa sa pruweba na wala pala silang ebidensya talaga. So ngayon, ano pa, magtatanong ka, kung walang ebidensya, bakit inaristo? Ang sistema kasi sa ICC ay hindi kagaya sa sistema sa Pilipinas. Ang sistema sa Pilipinas, pag pinalabasan ka na ng mandamiento de aresto, mayroon ng tinatawag na probable cause na ikaw pumatay. Pero sa ICC, probability pa lang, hindi pa probable cause. Probability pa lang na maaaring ikaw ang guilty, kulang-kulang pang ebidensya. Pwede sila mag-request ng warrant of arrest. Ang tawag doon ng motion ay request. Sa Pilipinas, ang tawag na korte sa Pilipinas ay motion. Pero sa ICC, ang tawag request. So, nag-request lamang sila po ng arrest warrant laban lang kay Duterte. Wala na, talo na kagad yun. Kasi, dapat, paano patunayan nga? Ulitin ko lang, paano nyo patunayan na si Duterte ay guilty kung hindi nyo patunayan ang mga, hindi nyo mapatunayan ang kung sino pumatay? Paano pinatay? Paano nag-utos? Ang nakukuha naman ng ICC sa mga YouTube ay yung mga salita ni Duterte, mga speech niya. Nasabi, kill, kill, kill. Ako bahala sa inyo. Parang inutusan ng pulis. Pero, kung manlaban, yan, ibig sabihin, yun ang nagkaiba. Sa mga nasintensyahan ng ICC sa nakaraang taon, kay Ongwen at kay Intaganda,
at kung sino pang ibang mga mamamatay tao, umamin sila na may pinatay na walang pakundangan basta may pinatay lang. Ang kanilang depensa ay hindi sila nag-utos. Pero may ebidensya pa rin na sila ang nag-utos. Dito kay Duterte na sistema, wala kang makitang ebidensya na nagsasabi na nag-utos sa patayin ang sinong particular na tao. Wala. Kundi generally speaking, patayin nyo sila para matigil na yung droga kung manlaban. So that is the clue. You know, I'm with the family of victims. Ang problema lang ng pamilya ng biktima, sino ang mga testigo ngayon na natitira? Mga biktima, hindi rin nila nakita kung paano pinatay ang kanilang mga kamag-anak. Kaya hindi sila makakatulong sa paglilitis nito. Ang pwede lamang makatulong sa paglilitis sa totoong buhay ay kung mapatunayan mo, makahanap ka ng ebidensya, testigo man o papel, na talagang nag-utos si Digong na pumatay, na walang pakundangan, na wala nang pakialam kung adik man o hindi, kung lumalaban man o hindi, patay nyo. Walang ganong utos kasi. Pero kung mapatunayan na mayroong ganon, delikado si Digong. But then the truth is this. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang pruweba na wala bang kondisyon ang pagpatay? Ang kondisyon pagpatay, kung banlaban. But then, I am with you. Ang daming pinatay ng mga pulis dyan na kahit hindi nanlaban. Totoo yan kung ako tanungin mo. Bakit? Anong basihan ko? Yon sa Murillo case lang. Kay Kian de los Santos case lang. Nakita kasi natin sa CCTV. Pero, ang tanong, paano mo maiko-connect na parusahan mo si Digong nang dahil doon kay Kian de los Santos? At saka si Murillo, mga kasama niyang apat na pinatay sa Payatas. Ang pumatay ng mga pulis. It is but correct na ang dapat managot ay yung mismong pumatay. Kasi sa katotohanan ng buhay, hindi naman kilala ni Duterte kung sino-sino mga pulis ang pumatay. Yan naman ang totoo Pagkatapos yan, sa ngayon, ang pinaka-problema talaga dyan ay bakit hindi sinampahan ng mga chief ng police station ang kanilang mga tauhan na sa tuwing mag-operate sila, na dapat kung ako ang hepe ng pulis, pag-operate ng mga tao ko at may namatay, automatic kakasuhan ko kayo. Sa korte na kayo magpaliwanag bakit nakapatay kayo. Para malaman kung nanlaban ba talaga o hindi. That is the reality. That is the reality. Therefore, as we speak now, the fact na naghahanap pa ng mga ebidensya ang ICC, that speaks volumes. Not only volumes, but I can consider that as a proof beyond reasonable doubt na walang ebidensya, kulang sa ebidensya ang ICC laban kay Digong. Second proof, the fact na si Digong lang ang pinaaresto nila, wala silang ebidensya. Hanggang pag-iisip na malamang baka guilty. Yun ang ibig sabihin, baka guilty si Digong. Kasi ito po yung ito po yung mga ebidensya. Nasa estado lang na baka guilty. Nagpa-aresto na kagad. Ang problema, darating pa ang tinatawag na confirmation of charges. Dito sila ngayon mangangamuti. Kasi sa confirmation of charges, katulad din yan sa atin na tinatawag na yung judge titingin kung may probable cause. Dito, titingin din ang ICC kung may probable cause. During the confirmation of charges. Yan ang mangyari. So the fact na nanghingi kayo na mga ebidensya, I predict na kahit hindi pa magdesisyon ang ICC sa jurisdiction, papauwi na si Digong Duterte. Kasi walang
Walang ebidensya. Nevertheless, punta tayo ngayon sa sa ebidensya. Kasi pagkatapos doon, nang naaresto si Digong, March 11, kahit walang lokal na warrant galing sa korte, inaresto nila ni Nicolas Torre kasama si Romel Marbil. At sa utos naman ni Digong, ni Bunjing at ni John Vic Remulla. At andun pala, grupo sila nag-uusap kasama si BBM, nagpa-aresto kay Digong. Kasama si Gibo Teodoro, kasama si Eduardo Anyo. So, inaresto. Dapat, ang ginawa nila para wala silang kasalanan, dapat sinuko muna nila sa lokal na korte na ang pinakamalapit ay Pasay City RTC. Si Digong. Idaan nila sa korte. At hayaan mo ang korte ng Pilipinas ang magproseso kung kailan ipadala si Digong sa dihig. Ganon sana ang ginawa. Ang problema, atat na atat. Pinalipad ka sa dihig. Bakit? Ano bang pakay? Kasi malapit na ang eleksyon sa May 12, 2025. So, March 11 na yun. Kailangan, ang theory nila, kapag maaresto na si Digong at mapadala sa dihig, ay panalo na ang alyansa ng mga kandidato. Anong nangyari? Baliktad ang nangyari. Kabaliktaran, ang daming natalo sa alyansa. At tandaan mo, si Amy Marcos at saka si Camille Villar, nasa ang layo nilang rangko nila sa survey, matatalo sila. Pero, nang tinulungan sila ni Sara Duterte, nanalo si Camille, number 9 pa. Tapos si Amy, at least sumabol number 12. Yan ang power ng naniniwala. Bakit mas marami ang naniniwala kay Duterte kumpara sa inyong mga anti-DDS. Yan po ang katotohanan. At kung lalo ninyong tinatawag ang mga DDS na didilis, lalong nanggagalit ang mga dibdib ng mga DDS. Bakit? Inaapi nyo sila eh. At kung lagi niyong tinatawag na bobo, lalo silang nagagalit at hindi sila aalis para kay Duterte. At kung lalo niyong tinatawag Dutae, lalo kayong matatalo sa kanila. Kaya I predict ang lahat ng mga senador na mananalo sa 2028 ay yung mga senador na kandidato galing sa Visayas at Mindanao. Ganun lamang po because of the Duterte factor. So nevertheless, punta tayo. Yung argumento ni Attorney Kaufman na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat nakasaad sa Artikulo 12 na pwede lamang makapagsampa ng kaso kung member pa ang bansa ng akusado sa ICC. Sa panahon na yun, nagsampa sila, tandaan nyo, May 24, 2021. Hindi na member. So, dahil hindi member, ang argumento ng abogado ni attorney, pwede attorney din si Duterte, ay hindi na member ang Pilipinas, kaya dapat wala ng jurisdiction. Sinuportahan yan ni Professor Dav Jacobs. Si Attorney Kaufman, pareho po silang Israeli. O ngayon, natalo sila sa argumento sa pre-trial chamber judges. 3 judge lang yan. So ang ginawa nila, sa argumento nila, talo pa rin sila kahit na ginamit nila ni Kaufman at ni Jacobs ang argumento na sa ginawa ni Judge Perin de Britsambaut at si Judge Gotcha Lord K. Panidse na nagdesisyon sila noong July 2023 na basura wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa panahon na yon, iyon yung hinihingi
Yun yung nag-apila si Minardo Guevara na dapat huwag na sakupin ng ICC Pilipinas dahil kaya naman ng Pilipinas na kakasuhan ang mga taong may sala. Nagdesisyon, umakyat ng apila si Minardo Guevara. Kumuha siya ng abogada na taga London. At ang argumento nila, ganun din sinabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte sapagkat hindi na member ang Pilipinas sa panahon ng sinampa ang kaso laban kay Duterte. Yung dalawang judge na yun, 5 judge, pero 2 ay pumabor kay sa Pilipinas na wala ng jurisdiction. So, kaya noong March 7, 2025, nagpalabas ng arrest warrant ang ICC. Pero si Duterte lang pinapa-aresto. Tapos March 11, nang umuwi si Duterte galing Hong Kong, ay hinuli nila sa airport. At pagkahuli, tinapon kagad sa dihig. Walang kidnapping nangyari. Walang authority. Okay? Ngayon, pagkatapos niyan, nung binasura naman ng pre-trial chamber judges, yung bagong motion na mag-alis sa jurisdiction ng ICC, ay umakyat nag-apila naman si Attorney Nicholas Kaufman, kasama niya pa rin si Attorney Dave Jacobs. Nung nagsampa sila ng appeal, inulit nila ang argumento kasi kumpiyansa sila dahil isa sa 5 judge dyan na si Judge Gutsa Lord Kipanidze ay isa sa mga judges na nagdesisyon pabor sa Pilipinas na wala ng jurisdiction ang ICC. Sa pag-argumento nila ganon, anong nangyari? Nagpalabas ng utos ang appeals court judges. At ang utos sa Office of the Prosecutor na kalaban nila at saka sa Office of the Public Counsel for Victims o mga abogado na biktima ay magdagdag kayo ng argumento. Ano ang relasyon? Ano ba ang Article 12, Paragraph 2, saka Article 13, Paragraph C? Pangalawang tanong, ano ang relasyon ng Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C sa Article 127, Paragraph 2? Yan. So ito ngayon, titingnan natin, susuriin natin ngayon yung sagot ng sagot ng Office of the Public Counsel for Victims. Abogado ng mga biktima. Tingnan natin. Si Attorney Masida. M-A-S-S-I-D-A. Yan ang Masida niya. Ito yun ha. So yan ang title. 5 judges. Ito yung si Gutsa Lord Kipanidze ang pag-asa ng bayan dyan ni Duterte. So ito mga judges, si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, siya yung hepe. Tapos si Judge Tomoko Akani, siya pong president ng ICC. Tapos si Judge Solomie Balungir Busa, at saka si Judge Erdine Balsurin Damdin. So yan ang sinagot ng, ito naman, prosecutor ito. Kunin natin muna unahin muna natin ang sagot ng Office of the Public Counsel. Ito. Unahin mo natin Office of the Public Counsel na argumento. Yan, nakita nyo na. Office of the Victims Lawyer. Yan. Office of the Public Counsel for Victims. Yan sila. So, anong argumento?
Sa kanila, ang argumento nila, ang counter-argument, sabi nila, sa tanong na, how should Articles 12, paragraph 2 and 13, paragraph C, of the statute be understood? Paano pa dapat ito titignan? Ano bang kahulugan yan? Yan unang tanong. Kaya ito ang sagot nila. Ito ang sagot nila. Sabi nila, in particular, dito lang tayo kay. Therefore, Article 12 at 13, sabi ng mga abogado ng mga biktima, define the parameters of the court's personal and territorial jurisdiction once the prosecutor has initiated a preliminary examination in pursuance of Article 15 within the court's overall legal framework. So, ibig sabihin nila, ayon sa mga abogado na may biktima, yung Articles 12 and 13 ay nagbibigay ng jurisdiction ng personal at teritoryo sa teritoryo binakabase. At nagbibigay ito sa prosecutor na magsimula ng preliminary examination o investigation na alinsunod sa Article 15 ng Rome Statute. At sabi na, kasama daw na sa package deal na pag nagsimula na yon ay applicable na ngayon ang Article 12 at Article 13 basta nakapag-umpisa na ng preliminary examination. Yun ang argumento nila. At yun daw ay nakalaan sa bilang mga pinag-isip na mga gumawa ng batas nito. Next question. How do Articles 12, 13, and 1 to 7 interact? Yan naman ang kwan nito. Sabi naman nila ng abogado na may biktima, as mentioned, the relevant articles are necessary parts of the interwoven jurisdictional architecture of the court. As discussed during the negotiating process in this regard, specific location of the provisions in the overall structure of the statute and their interrelation with other important statutory provisions constitute the context within which, according to Appeals Chamber, the ordinary meaning be given in terms of question. Ibig sabihin, ang kanilang argumento ay kailangan i-interpret ang batas kasama ang Article 127 para mabigyan ng katarugan ang mga biktima sa lahat ng mga karumal-dumal na biktima kahit na hindi pa member ang Pilipinas. Ganun ang argumento nila. Pwede ba yun? Ang sagot ko dyan ay, okay, all right. Paano naman ang mga bansa na kailanman ay hindi naging member? Pwede ba nila sakupin ang kasong crime against humanity sa mga bansa na hindi pa naging member kahit kailan? Sagot, walang duda, hindi. Mismo sila sa ICC prosecutors ay agreeable. Kahit ano pa global-dumal ang krimen na nangyari, wala silang magagawa. Kapag hindi member ang bansa, wala silang magagawa. Pag hindi member. Kung nangyari ang krimen sa bayan na hindi member, wala silang magagawa. So ngayon, ang tanong, ano ang sitwasyon ng mga bansa na nag-withdraw kumpara sa mga bansa na hindi pa nakasali? Kung hindi sila baka pwede makialam sa mga bansa na hindi pa nakasali sa ICC, pwede bang sabihin na hindi rin sila pwede makialam sa mga bansa na umalis sa ICC? Yan ang magandang tanong. Pero ang sagot ng abogado ng mga biktima ay kailangan ipagpatuloy ang jurisdiksyon sa kaso ni Duterte para maparusahan ang mga gumawa ng karimarim na krimen at dapat maparusahan ang mga kriminal para naman mabibigay ng halimbawa sa buong mundo
na wala unti-unti nagagawa ng krimeng karabal-dumal. Ganun po ang kanilang sitwasyon. Amil Mutalib, alhamdulillah. Okay, so ngayon nangyari. Ang tanong ng bayan, tanong ko lang, tanong din ko sinong kakampi ko. Ano ang pagkakaiba ng Pilipinas na nag-withdraw na naging member dati kumpara sa mga bansa na hindi pa kailanman naging member ng ICC? Wala. Dapat, di ba? Kaya nga umalis eh. So, ibig sabihin, sa ganong punto na punto na argumento ko, there is no distinction that is substantial for us to say that Philippines is separate and distinct from the class of those states that do not become a member ever since. Pero ang argumento ng Office of the Public Victims, Public Counsel for Victims, ay ang sa kanila, the only way na maparusahan ang mga tao na gumawa ng krimen na karim-narim ay kailangan ipagpatuloy ang jurisdiction ng ICC. Walang kwentang argumento, di ba? Yan ang argumento ng Office of the Victims Counsel. So, kayong mga nakikinig na may kamag-anak na biktima, please understand, wala tayong magagawa. Batas yan. Ang batas ay batas. So, dyan pa lang, makikita mo na naubusan na ng argumento ang Office of the Victim Counsel. Sa susunod, tatalakay natin ang argumento naman ng prosecutor. Kasi wala na tayong oras. Part 4 na yun, part 4. So ngayon, with that, papatok ngayon yung tinatawag na pwede lamang gamitin, pwedeng kunin ng jurisdiction na kakasuhan at husgahan si Duterte kung member pa ang Pilipinas ng ICC sa panahon nang nag-apply sila ng investigation authority o di kaya pag-file ng kaso. Noong May 24, 2021. Ganun lang kasimple. Ang preliminary examination na ginawa nila, na inanunsyo nila noong February 8, 2018, ay walang nangyari. Ang nangyari lamang ay nag-spark na sa internet ang mga ICC prosecutors. Wala na sila nakuhang ebidensya. At wala silang kipagkasunduan sa mga opisyal sa bansa natin, sa mga opisyal sa bansa natin sa panahon ng hanggang 2022. Paano naman si Duterte ang presidente? Hindi sila makatawag. So because of that, ladies and gentlemen, ang dagdag ko lang na argumento dyan ay hindi nila pwedeng gawin na dahilan na dahil nakapag-umpisa na ng preliminary examination noong February 8, 2018 ay pwede na magpapatuloy. Kung ganon ang kukunin natin na argumento na hindi na kailangan pala mag-withdraw Pilipinas para magtuloy-tuloy yan. Next, kahit na naghiwalay na, ibig sabihin, kahit na 1,000 years later, ay pwede pa kayo mag-investigate? Kung susundin natin na applicable ang preliminary examination? No. That is already awkward. Nang ibig sabihin, halimbawa, kasi February 8, 2018, sila nag-umpisa ng preliminary examination. Ang katwiran nila, pwede pa rin kami magsampa ng kaso kay laban kay Digong sa May 24, 2021. Yan ang argumento nila. Kasi daw, ay sapat na yung preliminary examination. Kung ako naman tanungin mo, hindi pwede. Bakit? Sa prinsipyo po ng criminal law, ang kapangyarihan ay hindi mo pwedeng papalagay mo lang, meron ako niyan, meron akong kapangyarihan. Hindi po pwede.
kailangan po ay express. Kailangan klaro na may kapangyarihan nga na maglilitis. Ang tanong, mayroon bang batas na nilabas? Mayroon batas matagpuan sa Rome Statute na magsasabi na may kapangyarihan na maghuhusga at maglilitis ang ICC kung preliminary examination lamang? Walang batas. Kaya hindi mo pwede gamitin na dahilan na preliminary exam pa lang ay pwede ka na maglilitis at maghusga. Kasi sa 1 to 7, may nakalagay po sa condition number 4 that the ICC can continue to have jurisdiction over whatever jurisdiction kung meron man ang pinag-usapan. If prior to the finality of the withdrawal, there was any matter, mayroong anumang bagay na nagiging konsiderasyon ng korte. Ano yun? Kung babalik ka sa definition, i-apply mo ngayon ang applicable na law on general applications sa mga treaties na mga nag-withdraw na bansa, yung Vienna Convention on the Law of Treaties, na nagsasabi na kung nag-withdraw ang isang bansa, magpapatuloy pa rin ang obligasyon ng bansa, depende kung ano ang obligasyon na naiwan. Kung ang obligasyon na iwan ay a matter of jurisdiction, then may jurisdiction. But then magtanong tayo, ano ang obligasyon na iniwan ng Pilipinas nang umalis ang Pilipinas? Preliminary examination, it is not jurisdiction. Ladies and gentlemen, I beg your pardon, Attorney Conte, Attorney Gabriel Andes, and Attorney Joel Butuyan. It is not a jurisdictional matter, but it is only an examination matter. So, ibig sabihin, kung meron pa tayong obligasyon because of preliminary examination is only to cooperate with regard to examination. Pero ano pang gagawin natin? Kasi hindi na tayo member. So, ibig sabihin, kung gusto niyo sabihin na May 21, 24, 2021, ay pwede pa, ina-argumento niyo na pwede pa May 21, 2030, 2040, 2060, 2070, o year 3000. Hindi po pwede patay na yung mga taong akusado. Tapos pwedihin mo lang. Dahil kayo nagkaroon ng preliminary examination, there has to be some limits. Wala pong unli. Kahit unli call, unli text, pag maubos ang load mo, hindi ka na makatawag. Walang unli. Tapos sabi nga ni Judge Lord Kipanidsi, buksan nga natin ang judgment nila para makita ninyo before I end this. Judge Perin Berchambeau and Judge Gotcha Lord Kipanidsi. Ito yung dissenting opinion. So, tingnan ninyo ang dissenting opinion ni Lord Kipanidsi tsaka ni Judge Perin de Berchambeau. Ito na. Ito na! Ito na! Ha! Ha! Saan ba yun? Dito sa kabila. Mali yung ginawa ko. Kumanta-kanta pa ako. Palpak pala ako.
Ito. Wawawi. Ano, labi. Yan. Nabasa na ba yan? Yan, dissenting opinion of Judge Perin de Britsambao and Judge Gotcha Lordki Panidsi. So anong decision nila dito sa dulo? Tingnan natin anong rason nila. Di ba? Yan Yan ang dulo. Yan ang pirma nilang dalawa. Number 36. Okay? Number 36. Crucially, the interpretation of Article 127, Paragraph 2 of the statute, as espoused by the prosecutor, cannot be reconciled with the principles of the Vienna Convention on the law of treaties and with the intention of the drafters of the statute, as that interpretation would render Article 127 meaningless by allowing to trigger the court's jurisdiction indefinitely. Kaya nga sabi ko, kahit 1,000 years later, pwede ka pa mag-apply ng magsampa ng kaso? Hindi pwede. Kaya yun ang sinasabi ni Judge Lordki Panidsi at saka si Judge Gotcha Britsambao. Okay? Hanggang dyan na ngayon muna. Sa sunod ko na pag-usapan yung actual na argumento ng prosecutor. So, magandang gabi. Simpleng tao, 77, pangbata yung argument mo, ha? Pangbata, Ben Marwerte. Ikaw, Ben Marwerte, wala ka talagang kwenta. Mababa naman ang isip mo, Benmar. Pasensya ka na, talagang mababa. Si simpleng tao, Ben Marwerte, hindi lahat ng malalaking bansa nag-member. Hindi po, ang Amerika hindi po diyan nag-member. Ang Russia hindi nag-member, ang Israel hindi nag-member. Ano nag-member diyan? Nag-member diyan United Kingdom. Pero mukhang aalis dahil hinuli, dahil pinalabasan ng warrant of arrest si Netanyahu. So, ano kaya kung parusahan ng ICC ay mahirap na mga bansa? Ayun, gano'n lang naman talaga mahirap. So, si Ben Marwerte, ang tanong, bakit na nag-withdraw? Hindi na po natin masasaklaw, wala nang pakialam ang ICC kung bakit nag-withdraw ang ICC. At hindi yan magiging dahilan na kahit sa totoo lang nag-withdraw kasi ayaw ni Duterte masakop siya, maparusahan siya balang araw. Nakikita niyo na Kaya nag-withdraw siya. So, Arlene Anacleto, Sir Toto, please help bring PRRD home. Mababalik, makakauwi. Hindi to, baka maunahan lang itong jurisdiction o di kaya yung pag makita nila na wala silang ebidensya, i-dismiss na ito ng papauwi na ito ng ICC. Paulo Tantoco, well explained by our dearest Dr. Toto Kausing. Kasi Doctor of Jurisprudence po ako. Natanggalan man ako ng lisensya ng Supreme Court natin, pero hindi nawala ang utak ko, hindi natanggal ang utak ko. Nandiyan nakabangkulat sa utak ko. So, Arlene Anacleto, PRRD is the best president. Sa totoo lang, I agree with that. In Philippine history, salamat Sir Toto, laban po tayo to save our country, the Philippines. Sisipain natin ang mga demonyo. I support VP Inday to be the next president. Tapos, Amil Mutalib, alhamdulillah, Doc Engineer, Toto Totsky, cleaning this country is not a clean work. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng langon ng mga pagari ago pakat-akan. Rosa Barm. Pag-imangakan marayaw dum sa mga tausog mula sa Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. Sa Felisa Barrientos, Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Tapos, Lumabayats ito, ang matter of jurisdiction was settled. Hindi po settled kasi may apila po, Christina. Nag-apila ka sa appeals chamber. Kaya you can never see. Ang nagbasura lang po yung pre-trial chamber judges. At sa proseso ng ICC, pwede pang maka-apila. Kaya nag-apila po sila. Okay?
Tapos February 25 lumabas ang mga didilis. Okay, nagtatawag ka naman didilis bin Marwerto kaya kami po mga Bisaya. Kasi Bisaya ako dumadugo akong Ilocano ay kasi doon ako lumaki. Nakaka-insulto naman po yan, Bin Marwerte. Tatapatin ko kayo. Pag nagtawag po kayo sa mga Duterte, Didilis, nakakakuha yan. Lalo kaming naghimag-chik damdamin namin at lalo kaming ibubuto namin si Duterte. Ganun lang po yan. Just telling you the truth, okay? Mylene Kamit, Elisa Marta, Bravo, Doctor, Morales, tapos si Ontario, mahina po ang kaso kay PRD at politika, illegal at violations ng sila pa naglabang ng human rights. Love TV Patrol, Fernando Rafael Cuervo, good morning, Engineer Toto Cossi. Si Love TV Patrol, Ben Marhuerte, hindi yan ginawa ni Bato ng kasuan. Ay, hindi lang si Bato, yan ang dapat Ben Marhuerte. You have to be educated. Na lahat dami-dami nating police stations. Ang may primary responsibility sa pagsampa ng kaso sa mga pulis nila na pumatay ay yung mga hepe ng bawat police station. Okay? Andre Louis Reyes, you'll live a rich fantasy life. Sandril, itigil nyo na yung kalokohan ninyo. Ayaw ng tao sa mga DDS. Ikaw lang naman ang ayaw sa DDS. Hindi po kami salot, Andre. Hindi po kami salot. Kaya kung salot kami, marami na ubos na kayo pinatay ng mga DDS kung salot ng DDS. Di ba? Ganun lang kasimple. Ibig sabihin po, yung mga kwento mong yan, napulot mo lamang yan sa mga kung sino-sino nagsasabi, inuulit-ulit ninyo. Kasi a lie repeated 1,000 times may be accepted as truth later on. Si Fernie Pinto, good evening, bossing. Ingat. Tapos si Ben Marhuerte, sa'yo na rin nanggaling na pwede na warrant kahit, tama po, pwede na mong warrant probability pa lang. Pero ang tanong ko, bakit si Duterte lamang pinawaran? Kung may probability, di ba? Dapat sana si Bato sinama para magiging fair. Dapat si Sara sinama, dapat si Albayalde sinama, si General Carabat sinama, si Colonel Edelberto Leonardo sinama, si Colonel Ruina Garma na taga Isabela ay dapat sinama. Ano iba Biskaya pala si Ruina Garma. Argo, correct host. Argo, Nikar type. Ngayon, nag-iba na ang kulay-kulay pera sa habol. Ay, pasensya ka na, Nikor. Wala po ako natanggap na pera dito. Nagagalit lamang ako, tinatapakan ng batas natin. Kasi nangidnap sila. Alam naman nila na bawal magidnap panghuli na walang warrant of arrest. At hindi kinukonsidera na warrant of arrest ang ICC warrant. Kaya Nikor, you must understand kung bakit saan ako ngayon. I don't want to be siding with people like you who do not value our law. Kailangan ipaglaban natin ang ating batas. Wala, hindi na kita babasahin. Kung kalbo-kalbo ka, ganito na lang siguro mas maganda. Total, wala naman ako. Lagi mo naman akong tinitira. Kalbo-kalbo, ito ibaban na lang po kita. Ban. Hindi ka na makikita. Hindi ka na kayo makapasok dito. Tapos Shamer Naduran, Dr. Toto, pwede ba kasuhan ang mga ICC? Pwede pa silang kasuhan ng damages. Mike, mahirap kalaban talaga ang nasa tama si Iperade. Di naman nakukuha ng 80 plus trust rating from start to finish ng serbisyo niya. Talagang magaling. Surprise, Bignets. Akala ko binignet. Naglalaway tuloy ako ng binignet. Ay, mga kamsat! Naipagkaramihin ka na kayo abid na. Sarap, naglalaway ako ng binignet. Edwina Mon, sakop pa yan. Kung di ka pa naman bubo. Anong sakop? Mabuti pa yan. Pag tinatawag mo kong bubo, hindi naman ako bubo. Mas maganda pa siguro, Edwina Mon, ay tanggalin lang kita. Ban. Yun. Diba? Milback. Mag-argumento kayo laban sa akin, okay lang. Yun, wag naman. Tawagin yung kalbo, tawagin bubo. Okay lang, ako nagtatawag bubo, okay lang sa akin yan. Tawagin niyo ko bubo, okay lang. Kasi ako tumatawag din ng bubo sa iba. Huwag na ako tawagin ng mga, kalbo na nga ako, tawagin niyo po ako kalbo. Diba? You're making more obvious the obvious.
Ah, sabi naman ni Mil Bakbak, hello attorney, I like your topic. Go, always follow. So next topic natin bukas ay yung part 4. Dito naman tatalakay naman natin ang sagot ng Office of the Prosecutor ng ICC. Si Pastor Rodi Rabi, magandang umaga po. Umaga na ba? Oh, umaga na pala. So, si Argo, hello host. So si Selfie, shout out, Dr. Toto. Okay? Tapos sino pa? Si Elisa Marta, bravo direct doktor. So Maylin Kamit. Ben Maruerte, February 25, lumabas ang didilis. Huwag mo naman tumawag didilis. Didiis lang. Kung mayroon pang numbers. Lalabas po sa February 25 para pababain, patalsikin si BBM. Dapat dyan ka sumusuporta, Ben Maruerto. Pakiusap lang. Kawatan na yan. Bakit di mo tatanggalin? Sinusuklam na nga ni Amy yan, ang kapatid niya, tsaka ni Kabsat Chubby Chingson. One time, big time tayo. Sabi ni Chubby Chingson. Christina David, tama ba yata ito? Ang the matter of jurisdiction was, no, hindi pa settled po. Hindi pa settled. Do not believe in the statements of Conte. The statements of Andres Gabriel. Tapos sa statements ni Joel Butoyan. Pero matagal ko nang hindi narinig si Butoyan. Argo host, pag didetain sila ng tao, host, kulang pa pala testigo na. Yun nga, problema, wala pala sila testigo. Sa Pilisa Variantos, Pilipinas, Duterte pa rin. Amin Mutalib, tapos Arlene Anacleto, Perardi is the best president in the Philippines. Si Ben Marwito, meron pinakaiba, bad faith ang withdraw. Ay, hindi na po pinag-usapan ng bad faith. Pasensya ka na. Paulo Tadtoco will explain, Arlene Anacleto, Ben Marwito, saka simple tao. Ben Marwito, pinagsabihan katuloy, hindi lahat ng malaking bansa, yan sabi, relative. Tapos Ben Marwito, simpleng tao, pangbata yung argumento. Mas bata ka pa, Ben Marwito, hindi mo nintindihan. Tasang kita sasabi, hindi mo nintindihan pinasasabi mo. Mali po yung argumento mo, pasensya, ha? Simpleng tao, Attorney Toto, gawa din po kayo reaction sa talakayan ni Dr. Loren Badoy. Ano ba yung doktor? Bubuksan ko nga. Na-intriga ako dyan. Si Kevin Jan, maayong gabi kay Pabs, kay Abs. Sana, attorney, mabalik na uli ang iyong lisensya. Bilang attorney, ikaw ang nararapat may lagay sa Supreme Court natin para mabigyan ng tamang implementasyon ang ating batas. Wala na tayong chance. Rolando Giray, Sir Toto, Solid Duterte family ko from Abu Dhabi. Wow. Agent Double D. Dr. Toto, Sirimulya ba ay pwedeng matanggal? Yes, pwede matanggal yun kapag sisara ng presidente. Makukulong pa yan. Simpleng tao, Ben Maruerte, bakit ang UK member ng ICC? Wala ba krimen yun? Ben Maruerte, hindi lang po Bisaya ang mga didilis. Ay, bakit may didilis ka naman? Pakiusap. Huwag ka na gumamit ng didilis. Didiis na lang. Okay? Kasi nasasaktan ako kapag tinatawag mo kami na didilis eh. Di ba? Okay? Green Rose, what you meron nang naubusan sila kay Digong? The Roadrunner, dapat may moderator ka pa para mag-block. Hindi bali, okay na yan. Mas gusto ko sila matingnan. Dito lang kayo dito kasi binabasa ko lahat yung mga nagko-comment kahit na mahabang oras. So magandang gabi po, mag-like po kayo at paki-share naman para naman maraming makakaalam at dadami po ang ating komunidad. Para kung dadami ating komunidad, maraming matututo sa aking mga sinasabi. Maraming salamat.